Sige po, manalangin na po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Kami po ay nagagalak dahil minsan pa kami po ay narito at nakahandang makinig na yung salita. Dalangin po namin nawa ay nasa mabuting kalagayan ng lahat na nakikinig ngayon, ang aking mga kapatid, o kung may mga bago man, salamat po. Dalahin ko po na lahat po ng mga nakikinig ay mapasa mabuting kalagayan. Kayo po ang mangunat, pumatnubay sa amin sa pag-aaral namin ng iyong salita. Magbigay po kayo ng karunungan, ng kaalaman, patuloy upang higit ka namin makilala at maintindihan namin at maunawaan ang iyong salita. Panginoon, ang Espiritu Santo ang aming tagapagturo. Turuan mo po kami ng sagana at patuloy na humipo ka ng mga tao upang makinig ng iyong mga salita, makinig ng iyong katotohanan, ng mga aral, ng mga aral at lesson na makukuha namin sa iyong salita ay patuloy po namin isagawa sa aming mga buhay sa araw-araw. Basbasan mo po kami sa aming pakikinig at yung mga mahal namin sa buhay na wala pa sa aming kanikanyang tahanan. Ingatan mo po sila, iligtas anumang panganib at kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumakip po sa kanila at makaluwalhati silang makauwi sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas. Panginoon, pagpalain mo ang buhay ng bawat sa amin, pati po ang aming buong sambahayan. Datnan ang bawat isa ng iyong salita na may kasiyahan, kagalakan, excitement, at patuloy, Panginoon, ng pagnanais na maintindihan ang iyong mga salita at maisagawa ang iyong mga salita. Marami pong salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming panalangin ito at sa pamagitan ng iyong mga salita, dalawin mo po ang mga kapatid, ang mga tao na makikinig ngayon sa kanilang mga tahanan, datnan sila ng kapayapaan, ng kasiyahan, kagalakan, at biyaya at pagpapala na nagmumula po sa iyo. Ang lahat ng makikinig at nakikinig, Panginoon. Luwalhati sa iyo, Ama, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Kami po ay magsasabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. Okay po, magandang gabi muli at sa gabing ito mag-aral na po tayo. Ang ating pag-aaralan ay parable na naman po, no? Napakaganda po ng mga parable, mga talinghaga ng ating Panginoon Jesus at gaya po ng aming nasasabi na ang talinghaga ay isang paraan ng pagtuturo ng ating Panginoon Jesus sa mga tao, no? Dahil hindi lahat ay sumasampalataya, yung mga nakikinig ay hindi lahat ay sumasampalataya, kaya gumagamit po siya ng malalalim na salita at ang pag-unawa ay ibinibigay sa mga taong nagnanais pa na makilala siya ng lubusan. Gayun din po tayo sa ating kapanahunan. Nasain po natin na makilala ng mabuti ang Panginoon ng lubusan at natitiyak ko po sa inyo na kung nasain po natin na makilala si Jesus ng lubusan, magpapakilala po siya sa atin. Dahil gusto po niya na makilala natin ang ating Panginoon, no? Gusto niya na makilala natin siya, no? Okay, gaya ng aking nabanggit, ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay isang parabola muli, parable, talinghaga, at ang pamagat po nito ay the parable of the Good Samaritan, ang talinghaga ng mabuting Samaritano, no? At yan ay masusumpungan sa Lucas 10:25 hanggang 37, no? Ulitin ko. Ang parable of the Good Samaritan o ang talinghaga patungkol sa mabuting Samaritano ay masusumpungan po natin sa Lucas 10:25 hanggang 37. Basahin po natin ang sinasabi po dito sa verse 25 hanggang 37. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin, no?
Okay? So, isang dalubhasa o teacher of the law, no? Lumapit kay Jesus, hindi dahil sa gusto talaga niya makaalam, kundi para lang i-test, para lang excuse me, subukin ng ating Panginoon, no? At ang tanong niya ay ganito, Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. So, ang tanong niya muli, Guro, ano ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? No? Sumagot si Jesus sa verse 26, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? No? So, ang ating Panginoon Jesus, nung hindi pa po siya napapako sa krus, maging ang ating Panginoon Jesus ay under the law. No? Siya po ay nasa ilalim ng batas. Kaya, ang tanong niya sa lalaki, ano ba ang sinasabi ng kautusan? No? Ano ba ang nakasulat doon? At sumagot po ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. No? Yan po ang sabi, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. No? At pangalawa, sabi doon, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, yan po ang sinasabi ng batas at nasulat po yan sa Deuteronomy 6 verse 5. No? Naulit din po yan sa Mark 12:30 Mark 12:30 to 31, no? Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, kaluluwa mo, pag-iisip mo, buong lakas mo, at ibigin mo rin ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Now, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Oh, no? Yun ang sagot ng lalaki at sinabi ni Jesus, tama ka. Tama ang sagot mo, no? Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Verse 29, upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, no? Para hindi siya masabing kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Yun ang tanong ng lalaki. At sumagot si Jesus, at pagkasagot niya, ang sinagot niya ay isang talinghaga. No? Sa verse 30, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 32. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Sumunod, 33. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Na makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitin niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya roon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? 37. Ang taong tumulong sa kanya, sagot ng lalaki. Tugon ng dalubhasa sa utusan. No? Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Yan po ang
salita ng Panginoon sa Lucas 10:25 hanggang 37, verse 37. Now, dito na po tayo sa discussion. Tingnan po natin, sino po ba tinatawag na Good Samaritan? Madalas po natin itong marinig, no? Ito ay isang pamilyar na kataga, the Good Samaritan, no? Ito ay isang pamilyar na parabola o pamilyar na talinghaga, no? Very familiar, pero madalas na ma-misunderstood ang parable na ito, no? Ito ay pamilyar, kilala, ito ay alam ng marami ang parable na ito, at madalas yung mga taong nakakaalam ng Good Samaritan, alam nila na ang Good Samaritan, ito ay isang compliment word, isang salita, kataga, o phrase na nagbibigay ng compliment, magandang ibig sabihin po ng Good Samaritan. Pag sinabing Good Samaritan, someone who shows kindness, mercy, compassion, care to person in need, no? Ito ay isang tao na nagpapakita ng kabutihan, kagandahang loob, ng kaawaan, ng compassion, pag-ibig, care, pangangalaga sa isang tao na nangangailangan. No? Yan ang ibig sabihin ng salitang Good Samaritan. Yan po ang ibig sabihin. Pero, ito po ay misunderstood na katotohanan dahil ito nga po ay parable, dahil na ibig sabihin na mayroong nakatago na ibig sabihin, no? Yung tunay na kahulugan ng praise na ito, ng salitang ito, the Good Samaritan, no? Okay, so tingnan po natin, sabi po diyan sa Lucas 10, na itong lalaking daw, may isang lalaki daw po na nahulog sa kamay ng tulusan, no? Ito at bago po isa-isa ni Jesus to, dahil ang isang lalaki na lumapit sa kanya na religious person, na siya po ay tinatawag na dalubhasa kautusan, marami siyang alam sa kautusan, dalubhasa sa kautusan, tinanong niya si Jesus, pero hindi dahil gusto niyang makaalam ng maraming bagay patungkol kay Jesus, kundi para subukin si Jesus. Na ang tanong niya, ano ba ang dapat kong gawin para magmana ako ng buhay na walang hanggan? What shall I do to inherit the kingdom of God? What shall I do to have eternal life? At dahil ang sagot ni Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Kung titinan po natin, hindi niya sinabi, believe on the Lord Jesus Christ, dahil hindi pa nga siya po napapako sa krus, no? Kaya, dahil siya po ay under the law, kaya ang sagot pa rin ng Panginoong Jesucristo, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Dahil ang lalaking ito ay dalubhasa sa kautusan, syempre, masasagot niya ng tama kung ano yung hinihingin sa tanong ng Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon ay ng lalaki na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na iyong buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. Kaya ang sinabi sa verse 28, tama ang iyong sinabi, ang iyong tinuring, no? Tinuran, tama ka, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. So, huwag tayong maguluhan na alam natin na para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan, we must believe on the Lord Jesus Christ. Pero, bakit yung sinagot ni Jesus na gawin mo yan, do this. Salvation is not about do this and do not do that, no? O do this, no? Kundi having faith to our Lord Jesus Christ. Pero dahil nga po hindi pa si Jesus napapako sa krus at hindi pa po niya nababayaran ng ating mga kasalanan, kaya ito pa rin po ang sagot niya. Ano ba sinasabi sa kautusan?
no? At ang lalaki, para hindi siya lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa rin siya. Ano yung sabi niya? Who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? No? Kaya nagpasimula magkwento, magsaysay ang ating Panginoong Hesus ng isang talinghaga. Yan sabi niya, may isang taong naglakbay mula sa Jerusalem, no? Ibig sabihin, ito ay isang mangangalakal. Isang tao na naglakbay from Jerusalem papuntang Jericho. Pero sa kasawiang palad niya, siya hinarang ng mga lalaking tulisan o mga magnanakaw. At hindi lang siya pinagnakawan, kundi anong sabi sa Bible, hinubaran pa siya. Ibig sabihin, kinuha yung kanyang mga damit, no? Marahil ang nauwi na lang sa kanya ay mga underclothes o underwear, no? So, hinubaran, binugbog, iniwang halos patay na. So, itong lalaking ito ay sobrang kondisyon, critical ang kanyang kondisyon. Hindi maganda ang kanyang naging kondisyon, no? Siya iniwang halos patay na. Nag-aagaw buhay kumbaga, no? Parang ganon, no? So kung ikaw ba naman ay binugbog ng ilang tulisan, hindi sinabi dito kung ilan yung tulisan humarang sa kanya. Hinubaran, binugbog, no? At iniwang halos patay na, no? Sa verse 31, syempre, hindi makatayo yung lalaki, nakahandusay. Siya po ay nag-aagaw buhay, naghihingalo. Dahil sa sobrang bugbog, sobrang ginawa sa kanya ng mga tulisan. At sabi sa verse 31, nagkataong dumaan doon ang isang priest o paring Hudyo. Yan. So, listen ha. Pakinggan po natin to. Tandaan na, ang unang dumaan ay isang pari, priest, a religious leader. Sino po ba ang mga pari? Ang pari ay religious leader. Ito po ay nagre-represent ng mga tao, ang mga tao sa Diyos, nire-represent niya, no, sa Diyos ang mga taong ito, na sila ay umibig sa Diyos at umibig din sa kanilang kapwa. So ito po yung gawain ng mga priest, yung hikayatin, akayin, yung mga tao na lumapit sa Diyos, na mahalin ng Diyos at mahalin din ang kanilang kapwa. So, ito rin po ay nagre-represent tong priest na ito ng self-righteous leader o self-righteous system. Ang sistema niya, parang magaling, sila lang banal, sila lang ang tama, no? Somebody say na, sabi ng ilan, na kaya daw hindi pinansin ng lalaking priest na ito, ng pari na ito, ang lalaking nahulog sa kamay ng tulusan kasi ayaw niyang hawakan ang lalaki because alam niya na unclean siya, defile yung lalaki, unclean, at iniisip niya na itong lalaking ito ay sinner, makasalanan. So, no touch, no? Ayon sa kanilang kultura, huwag kang hawak at saka bawal humawak sa kanila ng patay. Hindi niya makaakala niya ay patay yung lalaki. Kaya hindi niya inano, hindi niya tingnan, hindi niya siniyasat kung buhay pa ba o patay. So, ibig sabihin, iniwan na lang niya basta na walang ginawang pagtulong doon sa lalaki na kahandusay. No? Next, dumaan din sa verse 32 ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumis din to at nagpatuloy ng kanyang paglakad. So, isa pa to. No? Nang makita niya yung lalaking binugbog na ito na nakahandusay, iniwan na lang niya. No? Wala siyang ginawa. Kung wala siyang ginawang tulong, kundi siya umalis din. Sino naman po yung mga Levites o Levita? Sila rin po ay religious person. Mga reliyosong tao rin po to. Itong Levites, pareha sila ng priest. Religious leader, yung priest, siya naman ay religious person. No? Ano pong gawain ng mga Levites? Sila yung nagpo-perform ng subordinate services associated with public worship. Pagpatungkol sa gawain pagpupuri, pagsamba, ang gumagawa niyan ay mga
Levites o mga Levita. Para ba kung baga sa ano natin, sa ating kapanahunan, sa church, sila yung mga song leader, sila yung nasa stage na naghahatid ng presensya ng Panginoon, nag-aakay na bumaba ang presensya ng Diyos. So, sila yung Levites, no? Meron silang public worship. Sila yung musicians, yung mga manunugtog o mga awit, sila rin tinatawag na gatekeepers, tagapagbantay ng pintuan sa templo, sila yung temple officials, judges, and craftsmen, no? Yan po ang tinatawag na Levites, no? Pero sa verse 32, sabi, sila ang assistant ng tinatawag na priest. Kung merong priest, meron tinatawag na high priest, sila yung mga assistant ng priest at ng mga high priest, no? They were to assist the priest, no? Pag sila ay nagsa-service o gumagawa ng paglilingkod sa bahay ng Panginoon, no? Hindi sila kabilang sa priestly family, but they were connected to the priest. Konektado sila sa mga pari, no? At ang trabaho ng mga Levites ay parang kagaya din ng priest, kinakailangang mahalin nila ang Diyos at mahalin din nila ang kanilang kapwa. Pero verse 33, itong Levites na ito at itong priest na ito, bago yung verse 33, kapwa sila walang ginawang anuman dito sa lalaking nakita nila at nasumpungan na nakahandusay sa daan. No? Wala silang ginawa. Hindi nila tiningnan kung patay na o buhay pa yung lalaki. No? Pero sa verse 33, ito po ang sinasabi. Ngunit, may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Ayan po. Una, nakita po natin ang sinasabi sa verse 33 na makita niya ang lalaking nahulog sa kamay ng tulusan na binugbog, na kanilang ninakawan, na iniwang halos patay na, nang makita nila ang lalaking ito, ay nagdalang awa itong Samaritano. No? Naawa siya. At ano pa ginawa niya? Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa, nilapitan niya ito, ano yung ginawa niya? Napakadami po niyang ginawang tulong. Hindi kagaya po ng dalawa. No? So, muna, bago natin sabihin yung mga ginawa po ng Samaritanong ito. No? Okay. Sino naman po sa mga Samaritano? I-introduce po ng Panginoong Jesucristo itong mga Samaritan, sila po ay Gentiles. Ano? Sila po ay yung most hated person ng mga Pariseo, ng mga priest, ng mga religious person. Kagaya po ni Jesus, no? Na galit sila sa ating Panginoon, no? Sila ay most hated person, the Samaritan, seen by people, na iniisip ng mga tao ay masasama itong Samaritan. Masasama ito, no? Para sa kanila, masama ang taong ito, ang mga taong ito. They were sinners, na sinasabi nila ito yung mga makasalanan, no? Gaya na sinasabi sa John 8:48, na sabi doon ng mga tao, ng mga Hudyo, kay Jesus, hindi ba tama sinasabi namin, ikaw ay Samaritano? Tinan nyo, pinagbintangan nila na si Jesus ay isang Samaritano at sinasapian ng demonyo. Tinan nyo ang pahayag nila kay Jesus. Si Jesus ay isang Samaritano, makasalanan. But Jesus is not a Samaritan, bagamat siya tinatawag na the Good Samaritan, dahil ang ehemplo ng isang mabuting Samaritano ay nakakay Kristo Jesus. No? Sabi pa, sinasapian ng demonyo. Pag sinabing Samaritan, sila po yung mga taong walang access to worship. Walang access, no access to temple, no access to God. Hindi sila pwede mag-worship. Hindi sila pwede pumasok sa templo nila.
hindi sila pwedeng lumapit sa Diyos. So pinagbabawal sa kanila, sa mga tinatawag na Samaritan, yung mga ganitong mga bagay, yung pagpasok sa templo, noong unang panahon, nang sila po ay nasa pagsunod pa sa mga, ang kautusan pa ay patungkol sa pagsunod sa kautusan, wala silang access, hindi sila pwedeng pumasok sa templo, hindi sila pwedeng mag-worship. Pinagbabawal din sa kanila ang mga bagay nito, at lalo na pinagbabawal sa kanila magkaroon sila ng paglapit sa harapan ng Diyos. Hindi pwede. But siya lamang gumawa ng bagay na matuwid. Bagamat sila sinasabing makasalanan, mga taong sinasabi ang mga Samaritan na makasalanan, na malayo sa Diyos, walang access sa worship, sa temple, o maging sa Diyos, pero sa lahat ng ito, sa tatlong ito, itong lalaki lang na ito, ang Samaritano, ang gumawa ng mabuting bagay, o yung tamang bagay, no? Una, sabi diyan ay yung ginawa niya, siya'y naawa, no? He felt compassion, naramdaman niya yung compassion, may compassion siya, no? Isang tao na may compassion naniniwala ko yung mga taong pinamumunahan ng Diyos. Pag ang Diyos nasa puso mo, puspos ka ng compassion, ng awa, ng habag, para sa mga taong karapat dapat bigyan ng awa at habag. No? So, they felt compassion. Tapos pangalawa, diniagnose niya yung kondisyon ng lalaki. Tiningnan niya kung buhay pa, sinalat niya siguro ang kanyang neck, at tiningnan kung may pulso, no? So, nung nakita niya na may pulso, na humihinga pa, no? So, ang ginawa niya, hinto niya yung bleeding. Kasi nga, binugbog siya, so, maraming lumabas na dugo sa kanyang katawan. At pwedeng ikamatay ng isang tao ang pagdanak o paglabas ng dugo sa kanyang katawan. So, ano ginawa niya? Siya po ay kumuha ng alak at ng wine, oil and wine, langis at ng alak, at binuhos niya ito sa sugat ng lalaking binugbog ng mga tulisan. Why? Bakit niya binuhusan ng oil at ng wine? Because yung wine at saka yung oil ay nagsisilbing antibiotic para huminto ang pagdurugo, at gayon din nagsisilbing antibiotic para hindi ma-infeksyon ang sugat ng lalaking nabugbog. No? So, napakaganda. At nang makita niya na lalaking ito ay lumalaban sa kanyang kamatayan, binuhat niya ang lalaki at sinakay niya sa kanyang sariling sasakyan o animal. Maybe it was a donkey or a camel. No? Marahil isang donkey po yun o isang kamelyo. No? Basta ang malaga, sinakay niya ito sa kanyang sakayan. No? At ginawa niya, dinala niya ito sa isang bahay tuluyan. No? O bahay panuluyan. O inn. Na ibig sabihin po sa Google ng inn, ito po ay roadside lodging. Noong unang panahon, makikita po natin na yung mga lodging house nila ginagamit for emergency lodging, no? Yung kung hindi mo kayang lumayo-layo, na maglakbay ng malayo, ikaw ay mag-arkila ng isang inn. Ito po ay emergency lodging, no? So, dahil ang lalaki ito ay hindi na kailangan ilakbay ng malayo dahil baka mamatay lang. Kaya, umarkila siya ng isang tuluyan upang makapagpahinga at magamot ang sugat ng lalaki. So, ang sabi po dito, isinakay niya ang lalaki sa asno at dinala niya sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. So, sino po nag-alaga? Siya pa rin ang nag-alaga. No? Siya ang nagbigay ng oras, panahon, atensyon dito sa lalaking ito na nahulog sa kamay ng tulusan. At hindi lang overnight, kundi maging kinabukasan. Ang sabi ito, kinabukasan, binigyan siya ng umabot pa yung kanyang pagbabantay ng kinabukasan. At sasabi, binigyan siya ng 2 salaping pilak
no? 2 denarii, no? So, pag sinabing 2 denarii, ang isang denaryo ay yung kabuuang sweldo ng isang ordinary worker. At nung tinignan ko kanina sa Google kung gaano kalaki yung ano ang value ng 1 denarii, almost sa peso po natin ay 2,800 ang denari. Ang value ng denari, kung ikukumpara po ito, kung iano po ito sa US dollar, no? 2,800 denari. So, 2 denari, malaki-laking pera ang kanyang ginastos. Ito ay binigay pa niya sa katiwala at ang sabi sa namamahala ng bahay panuluyan, alagaan mo siya. No, binigyan niya ng upa na alagaan siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. So, no? Hindi natin alam kung gaano katagal na babalik yung lalaki. Pero sabi niya, pagbalik ko, babalik ako, babayaran pa kita pag kulang pa yung 2 denarii, no? So, kung makita po natin, nagbigay ang lalaki ng ultimate attention dito sa tulisan, sa lalaking nahulog sa kamay ng tulisan. Para bang sobra-sobrang pag-ibig yung pinakita niya, no? Amazing generosity yung pinakita ng Samaritano, lalaking Samaritano, no? So, pinapakita dito yung labis na pag-ibig at yung pagmamahal sa kanyang kapwa, no? Kasi ito yung tanong ng lalaki, sino ang aking kapwa? At yun ang tinanong, paano ako magkakaroon ng buhay ng walang hanggan? Sabi niya, ibigin mo ang Diyos na una sa lahat. Pangalawa, ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, no? Sino sa atin makakagawa ng itong gawain? No? Sino makakagawa ng itong gawain na minahal niya ang kanyang kapwa gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili? Dahil kung siya man po siguro ay siya ang nakaranas na nahulog sa kamay ng tulisan, gusto niyang maligtas sa kapahamakan. Pero ginawa ito ng lalaking Samaritano sa taong hindi niya kilala. Sa taong hindi niya alam kung mabuti o masama. Sa taong hindi niya kilala kung ito ay sinner o righteous o matuwid. No? So, kahanga-hanga yung ginawa ng lalaking ito. No? At sinabi sa verse 36, at nagtanong si Jesus, sa palagay nyo, sino kayo sa tatlo ang naging tunay na kapwa, na nagkapwa sa taong hinarang sa daan? Sino sa kanila ang nagkapwa tao? Ang tanong ng Panginoon Jesus sa lalaking bihasa sa kautusan. No? Okay, so nakita po natin na ang lalaking ito na tumulong sa lalaking nabaldado o nahulog sa kamay ng tulisan ay merong ganitong uri ng pag-ibig na napakabuting pag-ibig, limitless na pag-ibig, no? Walang hanggang pag-ibig, no? Na hindi yata lahat ay o kukunti na lang yata yung may ganitong uri ng pag-ibig, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, sino sa kanila? Sabi ng lalaki, di yung lalaking tumulong sa kanya. Sabi, tama ka, no? Tugon ng ating Panginoon, sinabi sa kanya, kung gayon, humayo ka, at gayon din ang gawin mo. Kung gayon, yun din ang gawin mo, no? Gayahin mo, gayon din ang gawin mo, gaya ng ginawa ng lalaking Samaritano. No? Napakagandang istorya. Ang istoryang ito ay hindi nagpapaging guilty sa atin, no? Para magbigay tayo ng pera, hindi tayo ginagawang guilty kung hindi tayo nakapag-care sa ating mga kapwa. Pero tandaan po natin, itong story nito ay dinisenyo ng ating Panginoon Jesus
upang maramdaman natin na pwede tayo maging guilty kung hindi natin ibinibigay ang gitong klaseng pag-ibig sa mga kapwa-tao natin o higit sa lahat, maging sa ating Panginoong Hesukristo. No? So, si Jesus ay nag-iwan ng napakagandang halimbawa sa atin na dapat nating gayahin. Kaya nga tinatawag na Jesus the Good Samaritan. No? Siya, ginawa niya na kahit tayo napakasama, wala tayong kabutihan man lang, pero binigay sa atin ng Diyos ang kapatawaran sa lahat ng ating nagsala at ginawa niya tayong kanyang kaibigan. Hindi lang kaibigan, kundi sabi sa John 1 verse 12, tayo kanyang piniling mapabilang sa kanyang pamilya. What a great love! Na tayo ay makasalanan, na tayo kaaway dati ng Diyos, pero dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig, napakadakilang pag-ibig, ginawa po niya ito para maipakita sa atin na pwedeng tayo magmahal gaya ng pagmamahal na inukol niya sa bawat isa sa atin. No? So do it. Gawin natin. Gawin din natin kung ano ginawa ng ating Panginoon. Kaya natin ibigin ang ating kapwa na gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. O sa John 13, binago yun. Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. No? So, masasabi lang na tayo totoong Kristiyano pag marunong tayong umibig. No? So, ang pag-ibig na ito, hindi lang dapat ibigay natin sa mga taong kaibig-ibig, maging sa mga taong hindi mo feel na ibigin. Maging sa mga kaaway mo, mahalin mo ang iyong kaaway, yun ang sabi ng Panginoon. No? So, nawa, maging lesson po to sa atin, Good Samaritan, na ipakita natin ang pagmamahal una sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Nagaya ng nais ng Diyos na makita na pagmamahal sa atin. No? Merong ninanais ang Diyos na makita yung pagmamahal para pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. At ibigay natin, mga kapatid, na maibigay po natin yun sa ating Panginoon. No? Are you ready? Kailangan po na sa mga araw na ito, dito nila makikita na tayo mga alagad ng Diyos kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa. No? Yun lang po. Pagpalain tayo ng Diyos at pagpulay-pulain po ninyo sa inyong pagtulog ang mga salita ng Diyos na ating natutunan sa gabi ito. Kung meron tayong kaaway, patawarin na po natin yun. No? Kung meron kayong taong hindi maibig-ibig, mahalin po natin sila. Ipakita natin yung pagmamahal sa kanila. At naniniwala ko na kayang gumanti sila sa iyo ng pagmamahal din. Pag nakita na tayo, ang unang nagbibigay ng pag-ibig sa kanila. Amen? Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama, sa mga salita mo na aming narinig. Maraming salamat sa mga turo, mga aral na aming natutunan. Tulong mo kami patuloy na mag-release ng pag-ibig sa aming kapwa, na mahalin namin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. At Lord, sa mga araw nito, tulungan mo po, Panginoon, na maging masunurin kami sa iyo at sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ito kung kami ay ligtas, Lord, ito ay bunga ng ang mabubuting gawa ay hindi kami gumagawa ng mabubuting gawa para maligtas. Kundi dahil ligtas na kami, gumagawa kami mabuting gawa upang maluwalhati, maparangalan si Jesus at makilala ng mga tao ang aming Panginoong Kristo. Pagpalay mo buhay ng bawat isa, nawa, magnasa ang bawat isa na gumanti ng mabuti sa mga tao na gumagawa sa amin ng kabutihan, maging mga taong hindi gumagawa sa amin ng mabuti, gantihan pa rin namin sila ng pag-ibig, Panginoon. Ama, puspusin mo ang aming mga puso ng compassion, ng mercy, ng love, ng forgiveness, ng grace. Lord, alam namin na dapat naming tularan ng aming Panginoong Jesus na pinaglilingkuran. Tulungan mo kami mahayag to sa amin upang patuloy pa kami makapag-akay ng mga kaluluwa para sa iyo at maabot namin sila, Panginoon. Salamat po, Ama.
Basbasan mo rin pagpalain ang mga prayer request namin na ito, yung maging yung mga prayer request na nandun po sa church at hindi po namin hawak, Lord. Dalahin po namin na patuloy na pakinggan mo ang mga panalangin ng aking mga kapatid. Tulungan mo ang mga kapatid na nananampalataya sa iyo ay tumanggap ng katugunan sa kanilang mga kahilingan, sa kanilang panalangin. Basbasan mo at pagpalain ang kanilang mga buhay at maging mga hindi nakakapagsulat ng kanilang prayer request. We are praying for them. Yung mga may sakit at karamdaman, abutin mo po sila sa kanilang mga kinaroroonan, sa kanilang mga tahanan. Kayo po magbigay na tunay na kagalingan. Kahit na ang kanilang mga sakit ay cancer, we believe, O God, that you are God of impossible. O walang bagay na imposible sa'yo. Kahit imposible, kaya mong bigyan ng lunas at kaya mong bigyan ng kagalingan. Mga tao na nakikinig ngayon, mga uma-attend man sa church o hindi, we are praying for them. Kayo po ang tumulong sa bawat isa kanila. Magbigay po kayo ng lunas sa kanilang mga problema, sa kanilang mga sakit at karamdaman, sa kanilang mga kawalan, Panginoon. Lord, pagpalain mo kanilang mga negosyo, ang kanilang pinagkakitaan, ang kanilang mga trabaho. Huwag mo silang pababayaan at patuloy, Panginoon, na gabayan mo po ang bawat isa. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga gawain ito. Ang iyong biyaya at pagpapala ay sumagana sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po sa katugunan ng aming panalangin, ikaw maluwalhati at madakila, ngayon at magpakailan pa man. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Amen po. God bless po.